So yun guys, welcome back sa channel natin. So, ang tagal nating walang upload, ano? Medyo busy kasi ako guys, kaya di ako nakakapag-upload. Actually, di ako masyado nakakalaro, no? Silip gaming ang ginagawa ko. Kasi nag-upgrade kami ng coffee shop. No, gusto ko siyang lagyan ng kahit one table ng bilyaran. So, medyo busy, no? Nagpaano tayo ng business natin. So, ayun. Sana, ay guys, meron pala akong question, no? Ang offer sa akin is Maxima 8, 135k, complete set with free delivery, free installation, no? May mga taco, bola, basta complete set. So, ask ko lang, baka meron sa inyong mga, alam mo yun, veterans, no, sa billiard. Baka meron sa inyong kakilala, or meron kayong mga, alam mo yun, experience about billiards, kasi hindi ako masyado marunong. Goods by 135k sa isang table ng Maxima 8, complete set, free delivery, free installation. So, yun ang offer nila sa akin. Ayan, naisingit ko lang. Baka meron sa inyong makanood nito at marunong sa bilyar at meron kakilalang mga business owner ng billiard table na pwedeng mabilhan. Malay mo, makakuha ko mas mura, di ba? Dahil kakilala nyo. Na pwedeng mag-deliver sa North Caloocan. Okay, nandito kasi yung coffee shop natin sa North Caloocan. So, baka alam mo yun, meron kayong mga kakilala. Anyway, ano bang content natin for today? Gumawa ng ano pa no? Nag-promote pa ng coffee shop eh. Hindi guys, ang content natin for today is meron kasing, ang dami kasi nagko-comment. Actually, binabasa ko lang siya, reply ako. Pero di kasi ako makagawa ng upload, no? Gawa tayo ng maliit na upload. Na content. Na upload. Kasi meron nag-comment, eto si at bossing Lucky Me. Si at bossing Lucky Me P9G. Ano ba to? Pasit Canton ba to? O noodle? So, ayan may pa-promote pa. So, ang comment niya guys, ito. Boss, ba't parang ang lakas ng DK mo pero wala pa 20k attack power mo? Okay? Parang ang OP niyan kung pinapatay yung rank 4 na naka-level 57 ups ng weapon. Baka more than 25 to 30k attack power niyang summoner o higit pa. So actually, dun nakasya yung attention ko, no? Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Okay? Kung bakit parang ang OP tingnan ng Dragon Knight at nakakapatay tayo ng mga high power na karakter. Okay? Papaliwanag ko sa inyo. Samantalahin lang natin itong pagkakataon guys, since wala akong upload. Gusto ko lang samantalahin itong pagkakataon na i-shoutout yung mga nagko-comment sa atin. Eto, at shoutout kay at Dexter Ranches. Hi boss, best flow rate for DK using two-handed sword. Thank you. So yun, bossing at Dexter, no? 200, 100, kung DK ka, kung Dragon Knight ka na STR, best flow rate is always ice. Bakit? Gaya sa mga nakaraang video natin na pinaliwanag natin, pag Dragon Knight ka kasi, mostly magti-trigger talaga yung flow rate ice mo. Kasi nga, ikaw yung, since melee ka, i-attack ka ng i-attack. So, yung chance na mag-trigger yung flow rate ice mo, na skill, which is plus 54% attack power, napakataas. Okay, ngayon, kung Dragon Knight ka naman na tank type, para sa akin, ang best flow rate is water. Para ma-support mo rin yung skill talent ng Dragon Knight na tank build. Okay? So, eto, sino pa ba? Wait lang guys, samantalahin na natin itong mga shoutout natin Eto kay Kurt Brian Zerso 1424. Boss, ba't ayaw mo i-try yung STR build o na-try mo na? Ayaw, nag-reply naman ako sa kanya. Guys, na-try ko na lahat actually ng build ng Dragon Knight, no? At para sa akin, hindi talaga effective kapag pure STR ka. Yung tipong isa-sacrifice mo yung AG gaya ng recommendation. Nasubukan ko na siya guys. Yes, mataas yung damage mo, mataas yung attack rate at pwede kang maka one hit ng mga mage class, no? Yung mga, pero guys, pagdating sa pag nakalaban mo is kapwa mo Dragon Knight, Dark Lord, Grow Lancer at Rage Fighter, kapag medyo mababa yung AG mo, lalamunin ka, guys. Kasi unang-una hindi mo sila mababurst. Ang pinag-uusapan natin guys, yung mga same power, mga same, alam mo yun, yung lagi ko sinasabi sa inyo, na kapag tayo nagko-compare ng PvP, laging sa same attack power. Attack power means, kasama na yung level, yung build, yung ganon, o kung ano pa man. Okay? So, para sa akin, hindi goods na pure STR ang Dragon Knight. Okay? Ano pa? Eto kay at bossing
At Jan Vallejo. Jan Vallejos 428. Hi brother, kamusta Chloe to? Okay. Nabasa ko na to. So ito, si Chloe no, nag-comment siya, pinapaliwanag niya yung nangyari dun sa tournament. Kasi siya kasi yung Chloe na tawag rito, summoner. Okay? Tapos si yung dating Chloe, yung kasi yung dating daw Chloe na AJF na ginawa nilang buffer. Anyway, pinaliwanag niya lang naman yung nangyari dun sa sa tournament. Anyway, shoutout sa inyo guys kay Chloe no, sa team 2B. Server 545. So, shoutout at napa-comment si Chloe rito. Shoutout sa inyo lahat dyan. Sa still playing dyan sa server 545, sana, alam nyo yun, maka-merge na namin kayo para magkita-kita sa cross server. Alam mo, PK on. Alam mo yun, guys, ulitin ko, no, yung mga naglalaro ng MU Monarch C, yung mga nasa cross server, wag sana kayo mapipikon sa PK. Maniwala kayo sa akin kasi sa totoo lang, yung PK na lang talaga yung nagpapagana sa atin maglaro eh. Ayun nyo yung gaya na sabi ko sa'yo, yun yung nagbo-boost sa atin para magpalakas. Kung kayo ay mapipikon sa PK, halimbawa naka-PK on sa cross server, kung kayo ay mapipikon talaga sa PK guys, tatama rin kayo maglaro eh. Dapat yung PK gawin nyo siyang booster. Wag nyo siyang gawing downers nyo eh. Booster dapat, alam nyo yun, magalit kayo, pero wag nyong igalit sa trash talk. Magalit kayo at palakasin yung karakter nyo para makabawi kayo ng PK. Hindi yung magagalit kayo sa trash talk nyo ibubuhos, yung parang keyboard warrior kayo. Walang kwenta. Pwede mag trash talk pero alam mo yun, konting trash talk tapos improve uli ng karakter, ganon sana ang ginagawa. Gabi ko sa inyo guys, ang tip ko sa inyo lagi, di ba, focus lagi sa pagpapalakas ng karakter. Mag-focus kayo lagi ng one term focus. Like kung gusto niyo unahin tong field na to, yung field na to, no, alam mo yun, marami kasing factor yung game na kailangan yung palakasin, which kailangan yung pag-aralan. Okay? So eto pa at kay eto at bossing Cyril J Andre Gaming 755. Tama boss, level 7 attack and death buff ko. Salamat bossing. Si ano to? Ito naman si yung buffer. Yung battle buffer. So guys, yung nga pala naalala ko no, siya nagre-request ng battle buffer na video. Guys, panoorin niyo yung content natin about team monthly tournament. Yung battle nila Team 2B tsaka Team Blink. Guys, nandiyon yung battle buffer, yung no? Yung sinasabi ko sa inyo, nagpanalo sa kanila. Yun, isa sa mga type na battle buffer. At yun, sabi niya nga rin sa comment niya, level 7 yung attack def niya, yung attack buff at saka yung def buff. So, napakalaking factor kasi nung attack at saka def buff ng battle EE, no? Ng battle buffer. So, napakalaking bagay. So, again, eto, tuloy lang natin guys. Samantalain ko na tong shoutout guys ha. Para, kasi ang tagal natin hindi nakapag Ito kaya DWG Taster, not worth it para sa akin boss. Goods yan sa GL. And AJF na maraming spam skill para makatrigger. Sa DK low attack speed, lugi triggering. Sinasabi niya yung sa mount. Medyo kasi nga 2% lang siya guys, pero pag nag-trigger naman siya, no? Yun nga, gaya ng content natin, medyo matagal mag-trigger. Pero pag nag-trigger siya, sulit. Ang pinakasulit talaga guys dito sa mount na kinuha natin is yung movement speed. Gaya na sabi ko sa inyo guys, pag nag-ES kayo at kukunin niyo yung plug, napakabilis niya tumakbo kumpara sa ibang mount. Okay? So isa sa mga malaking bagay niya, pati sa 5v5, no, yung flag, malaking bagay yung mount na to. Ang bilis niya kasing tumakbo. So yan, yun yung comment niya. So shoutout natin yan si DW Taster. Sino ba? Ang dami kasi na ito guys. Guys, hindi natin todo yung comment ha. Eto kaya Jinwoo ng Jinwoo S137. Pa-shoutout bossing. So hindi siya nag-iwan ng IGN niya. Di ko alam kung ano IGN niya. So shoutout sa'yo bossing at Jinwoo. Server 137. So hindi ko alam kung server 137 ka ng Monarch C or Immortal ba. Shoutout sa inyo lahat dyan. So naglalaro dyan sa server 137. Shoutout sa inyo lahat. So sino pa? Wait lang guys ha. Sino pa ba? Eto kay Wato to. Eto. Kay at bossing at Bunjo 8642. Yung movement speed ba pagsuot lang yung mount? Oo boss. Yung movement speed pagsuot lang yung mount. Pag ibang mount ginamit mo, mas bababa yung movement speed mo. Okay? So okay na siguro yun guys. Kasi ang haba, ang daming comment. Maubos na naman tayo sa intro.
banggitin na lang natin yung mga pangalan nila. Ito kaya Rogelio Roberto. Shoutout sa iyo, bossing. Yung DL nyo daw, ginawa 6 lakhs. Anyway, ang haba kasi ng comment nila, no? At bossing Rogelio Roberto, shoutout sa iyo, boss. Hindi natin banggitin yung mga comment nyo, no? Para hindi na masyadong humaba yung ano natin, yung intro. Ito kaya bossing Betamax, dugo-dugo. Grabe yung pangalan nito. Shoutout sa iyo, boss. Ito kaya bossing Ricksad 7279, shoutout bossing. Ito kaya Ultraman 1001. Sabi niya, boss, gawa ka naman content ng for Glow Lancer PK din, salamat. Wala kasi tayong Glow Lancer, bossing. Mahirap kasi manghirap ng account for content sa PK, no? Yung mga dating ginawa nating review, pinilit natin lang talaga sa kanilang mahiram yon, no? Yung Glow Lancer. Anyway guys, okay na siguro yun, no? Para sa intro natin at sa mga shoutout. So guys, eto. Doon sa nag-comment na parang manghang-mangha siya sa Dragon Knight na pinatay natin yung rank 4 summoner. Ganito kasi yung guys, no? Gaya ng sabi ko sa inyo guys, maraming pwedeng i-consider sa PvP na kailangan nyo talagang pag-aralan. Unang-una, yung pinikay natin guys is summoner. So kahit na rank 4 siya, okay, kahit mataas yung attack power niya, gaya ng sabi ko sa inyo, kontrapelo kasi ng summoner is Dragon Knight eh. Unang-una, bakit? Ito gawin nyo guys doon sa nag-comment, no, kay Bossing Lucky Me, bossing ka to gawin mo, no, yung content natin na yon, kung paano natin pinatay yung summoner, i-slow mo siya para maintindihan mo. Okay? Ang nangyari dun sa pag-PK natin yung ganito. I-slow mo yung video, makikita mo. Ang unang nangyari, una niya tayong inattack. Okay? Una tayong inattack ng summoner. Ngayon, since meron tayong Oracle SD which is 100%, guys, gan sabi ko sa inyo, napakalaking bagay nito. Hindi niya tayo na burst. Okay, hindi tayo na burst ng summoner na yon. Okay? Bakit? Ano ba silbi ng Oracle SD gaya na sinasabi ko sa inyo? Attack resistance kasi to, guys. Attack resistance ng magic lalo. Alam ko lalong magic attack resistance to eh. So attack resistance kasi yung Oracle SD. So kung i-slow mo nyo yung content, ito para maliwanagan ka, no? Yung content mismo i-slow mo, yung pinaka-slow mo, yung negative 25. Para makita mo kung ano nangyari. Pagpunta natin sa kanya, actually hindi natin siya unang nakita, mas una niya tayo nakita. So inattack niya tayo, hindi niya tayo na burst kasi nga meron tayong Oracle SD. Ngayon pagbato niya sa atin ng skill, may natira sa ating konting buhay. Okay? Nag-fatal strike tayo sa kanya, hindi rin siya na burst. Bakit? Kasi may pagkakamali ako doon, hindi ako nag-charge ng combo ko bago ko siya atakihin. Okay? Ano yung sinasabi ko? Guys, kapag magpi-PK kayo, itong combo bar na to, okay, itong combo bar, i-charge nyo muna siya. No, i-charge nyo sa bar na yung pag-atake nyo, kukombo kagad. At napakaganda kasi ng Dragon Knight, guys. Isang fatal strike lang is 80%. Ito, papakita ko sa inyo, guys, para maliwanagan lang yung ano, kasi parang manghang-mangha siya dun sa ginawa natin eh. Ganito guys ang nangyari nun Okay, papakita ko sa inyo. Okay, ang unang mali natin doon sa ginawa natin, actually may mali doon. Hindi tayo nagkarga. Pag kayo guys magpipikay, unang-una nyong gagawin is magpa-buff. Okay? Wag kayo magpipikay nang hindi kayo buff kasi lugi kayo. Okay? Yun ang unang-unang gagawin nyo. Kung i-trash talk man kayo ng kalaban nyo, ay nakabuff ka lang eh. So wala na siyang magagawa ron kasi yun ang tamang diskarte pag nag-PK ka. Kailangan mo magpa-buff. Bakit? Enhance ng attack, enhance ng defense. So kung wala siyang buff, sorry siya. Hindi magpa-buff din siya, pagandahan na lang kayo ng buffer. Okay? Second, kailangan yung ikarga tong combo nyo. So anong gagawin nyo? Tulad ko, Dragon Knight ako. O isang fatal strike ko. Guys, tingnan nyo yung isang fatal strike ko O guys, kita nyo? 80% kagad yung bar ko, isang fatal strike lang. Bakit? Kasi nakamax yung fruit natin ng combo fruit. Again, yung combo fruit, hindi pampataas ng damage. Yan yung pampataas, ay pampabilis ng combo region nyo. Okay? So kung hindi siguro naka 100% yan, baka hindi 80% yung dagdag sa bar ng combo natin. So guys, ulitin ko magcha-charge kayo ng combo. So ibig sabihin yung next fatal strike natin, which is yung unang attack na gagawin ng Dragon Knight natin pag in-attack natin, sasabay kaagad yung combo. Okay? So yun yung mali natin sa ginawa natin. Okay, tuloy tayo dun sa ginawa natin sa pag-PK. Secret to guys ang pag-PK, tinuturo ko sa inyo. Yung tinuturo ko sa inyo, ito yung sekreto kung paano kayo mag-PK pag Dragon Knight ang gamit nyo, okay? So, ang nangyari dun sa content, wala tayong karga wala tayong karga
ng combo bar, kaya hindi tayo kagad kumombo. Ngayon, ang unang damage natin sa kanya, nabawasan lang natin yung SD niya, hindi natin siya na-burst. Pangalawang nangyari, since guys, Dragonite nga tayo, siya summoner, malakas yung reflect natin sa kanya kahit papano. Okay? Isa-isa nakadamage sa kanya. Pangatlo, yung pinaka-the best na nangyari, okay, yung susunod nating attack, na pumalo sa kanya, yung Fatal Strike at saka Whirlwind Spike, no? Yung Whirlwind Spike, guys, nag-trigger yun ng combo at nag-trigger yun ng super combo. Okay, sa mga hindi nakakaalam, magkaiba kasi yung combo at saka yung super combo. Yung combo, eto, ayan yung combo. Kapag nag-super combo, guys, yun yung pangalawang combo na parang, parang orange yung itsura. Paano ko ba papaliwanag yung super combo? Parang ganon, guys, nagdadalawa yung, alam niyo yun, yung magti-trigger yung combo mo ng dalawa. Ito, parang babarad siya ng, teka lang guys ha. Yung super combo, yung parang dalawang beses kayo combo. Basta pag pinanood mo yung content, slow mo siya, makikita mo yung sinasabi ko. Pag whirlwind spike ko sa kanya, tumama yung combo, tapos nag-trigger din yung super combo. So, parang dalawang beses siya tinamaan ng combo nun. Kaya siya natunaw. Since yung summoner kasi guys, wala kasi masyadong dep rate yun. Since yung summoner is built for massive damage, no? Nasasakripisyon nila yung defense rate nila. Since mataas yung attack rate nila, nasasakripisyon nila yung defense rate nila. At kapag Dragonite ang pumalo sa kanila, which is merong skill na Fatal Strike, okay? Na pwedeng mag-double chance yung yung Fatal Strike kasi guys, pwede itong mag-double chance. No? With a 10% chance to deal 100% more damage. So parang merong 10% chance na mag-double yung damage ng Fatal Strike nyo. Plus yung combo, plus nag-trigger pa yung super combo, kaya nadurog yung summoner. Okay, yun yung isa sa mga pinakamatinding paliwanag. So nagtataka siya kasi yung attack power kasi natin wala pa nga namang 20k. Tama rin siya. Bakit nga ba? Kasi nga guys, gawa nga nung tulad yan, halimbawa ang attack power natin is 19k. Okay? Pag nagpa-buff ako, ang magiging attack power niyan is 20k din. May get. Pa-buff tayo guys ha. Kaya sabi ko sa inyo, wag kayong lalaban ng PvP na hindi kayo nakabuff. So, ito yung buffer natin. Tingnan nyo kung anong kalalabasan ng buff. So, kung 970 yan, tingnan natin kung ilan magiging attack natin pag binuff niya tayo. So, ayan. Oh, guys, ang naging attack natin is 22,357. So, parang 2,357 na dagdag. So, since meron tayong super combo na 24%, nag-trigger siya. So, mataas na kasi yung super combo natin. Guys, itong 24.2%, medyo mataas na siya. Goods na siya actually. Pag nag-30% yung super combo nyo, malaking chance na rin yun na mag-trigger yung super combo nyo. Ito kasi yung focus ko ngayon. Okay? So, since meron tayong super combo, nag-trigger siya, kaya namatay yung summoner na pinikay natin. Ngayon, ulitin ko sa inyo yung mga factor isa-isa. Oracle SD, kaya hindi niya tayo napatay kagad sa fruits, okay? Super combo, okay, nag-trigger siya, kaya parang na-double combo yung pinatay natin, kaya siya natunaw. Pangalawa, dep rate, mababa yung dep rate ng mga summoner, kaya parang ang dali niyang patayin ng Dragonite. Pangatlo, Fatal Strike, pwedeng mag-double damage, gaya ng pinakita ko sa inyong skill niya. Okay? Reflect, guys, no, since hindi tayo kayang i-one hit ng summoner, mare-reflect natin sila. Ang laking bagay ng reflect. Kasi sa sobrang taas ng damage nila, ang laki na bumabalik na damage sa kanila. And mas mababa kasi yung HP ng mga summoner. Okay? So, yun yung mga factor na nangyari doon sa content. Kaya parang mangha siguro siya doon sa nangyari. Ang pinakamaganda mong gawin, or kahit kayo na makakanood itong video, itong content natin guys, kung gusto niyo malaman kung ano nangyari, kung bakit napatay ko yung summoner na high attack power, na naka level 57 yung weapon, no? Islaman nyo guys yung content natin na yon, para makita nyo kung anong nangyari dun sa PK. Kung anong nangyari, kung anong ginawa ng Dragonite natin, anong ginawa ng summoner niya. In a slow-mo version, in negative 25 nyo siya, panoorin nyo na mabuti, para makita nyo kung bakit siya tumaob. Okay? So, at least pinaliwanag ko sa inyo guys, no? Unang-una,
Summoner, kontrapela niya is Dragon Knight. Legit, no? Legit talaga na parang kontrapela talaga ng Summoner is Dragon Knight. Pangalawa, Fatal Strike, skill, pwedeng mag-double damage. Pangatlo, yung combo, no? Nag-trigger yung combo, tsaka yung super combo. So again, ulitin ko guys, isang tip, no? Pag kayo magpipike, gawin nyo, magpa-buff muna kayo. Pangalawa, magpa-buff kayo. Pangalawa, mag-stack kayo ng combo bar. Para pagpalo ng Fatal Strike nyo, sabog agad yung combo. Okay, pangatlo, yung mga fruits natin, napakalaking bagay. Yung Oracle SD, hindi niya tayo na burst. Okay? So, Oracle SD natin is max 100. AG natin is 601 na. So, yun nga pala guys. Yung mga fruits nyo, kapag nag 700 kayo, madadagdagan yung hindi na siya 600. Pwede na siyang upgrade ulit. So, siguro 700 na. So, hindi ko lang sure, no? Anyway, ang focus ko kasi ngayon is combo fruit at saka STR. So, nagdadagdag ako ng STR para matigdagan yung attack rate natin. Para tumaas din yung attack power. So, ano pa? Yung ko sa inyo? Ayun nga. Ulitin ko guys. Ulitin ko na wala ako eh. So, bakit ganun yung nangyari? Napatay natin yung Summoner unang-una. Dragon Knight, kontrapel ng Summoner. Fatal Strike, pwede mag-double damage. Combo, at saka combo fruit, nagsabay. Reflect, no? Na-reflect natin siya. Oracle SD, hindi niya tayo na-burst. At saka yung AG natin, syempre, yung death rate. So, nung pumalo yung combo at saka super combo, dun siya namatay. Okay? So, sana makatulong dun sa nag-comment, no? Yung explanation natin na bakit ganun yung Dragon Knight. Actually, guys, yung Dragon Knight talagang masakit. Gawa nga ng Fatal Strike. No? Talagang iba talaga yung Fatal Strike, guys. Solid. Lalo na kapag nag-raid ka. No? Kasi pag, ang kasi ng raid, eto, yung raid skill talent. So, eto. Ayan guys, after raid hits the target, the next skill deals 15% more damage. So, ganun niya binuboost yung Fatal Strike. Okay, raid. Kaya ganun gawin nyo. Raid muna, tapos tsaka kayo magbitaw ng Fatal Strike. So, ganun ang gawin nyo. So, ayun. Guys, sana makatulong, no? Dun sa nag-comment, sana maliwanagan siya na ang Dragon Knight, kaya niya napipitas ng ganun yung yung Summoner is ganun yung mga factor na mga pinaliwanag ko. So, wag na natin ulit-ulitin. Baka mabingi na kayo eh. Baka ma-redundant na yung pag-explain ko sa inyo. At gaya na sabi ko rin, yung Dragon Knight, may mga kontrapelo din. No? Gaya na sabi sa inyo, Wizard, na Swiftness, hindi kayang i-burst ng tawag rito, ng Dragon Knight. Kasi nga, mataas din yung AG ng Swiftness. Pwede mag-miss yung Fatal Strike, tsaka yung mga AGL. Okay? So, yun lang guys, ay Gabel to S527. Waiting pa rin tayo dun sa STR-MG natin. Antayin nyo yung pag-change class natin. Ipapakita ko sa inyo yung video. At meron pa akong ituturo sa inyo guys, sekreto ng runes, no? Tsaka ako na sa inyo i-explain. Ito yung rune set natin. Yung deeper secret ng runes. Para matuto kayo, no? Isa sa mga sekreto na pampalakas, yung runes. Tuturuan ko kayo ng secret niyan pag meron na akong tamang materials para doon. So, yun lang guys. I Gabel to S527, AGF Dragon Knight. Sana nakatulong sa inyo yung content ko na to, no? Yung tip ko sa inyo kung paano mag-PK kapag Dragon Knight ka. At ano nangyari doon sa ginawa natin content. Bakit manghang-mangha siyang napatay natin yung top 4 na napakataas nga naman ng attack power. At nasa rank 4 pa. Out tayo guys para sa content na to. Out. At medyo busy tayo. Out.